Alam mo, diyan kay alias Totoy, okay yan. Okay naman yung mag-whistleblower siya, okay na lumabas siya. Pero sana totoo eh. Kasi parang Eto kaduda-duda eh. Kasi kung talagang gusto niyang kasuhan o talagang gusto niyang sabihin, bakit hindi siya lumapit sa korte mismo? Yan. 'Di ba? Kasi ang mangyayari diyan, sagutan lang ng sagutan, dinawit niya si Atong Ang, dinawit niya si Gretchen Barreto. O, siyempre, tatanggi ang mga yan. Yes. Ngayon, ito nga yung sinabi ko kagabi, pinapaulit-ulit ko sa inyo, na dapat, ang mangyayari dyan, sa korte kayo magharap, doon nyo ilabas yung mga ebidensya, yung ebidensya ni alias Totoy, ipakita niya lahat doon. Ngayon, para wala nang bangayan, wala nang sagutan. Sana huwag paasahin itong pamilya ng mga sabungero. At may naririnig nga tayo, sabi, pinag-usapan natin na medyo nagdadalawang isip itong mga eksperto na dahil tunaw na daw yun. Yung mga, kahit mga buto, baka tunaw na rin dahil napakaraming isda dyan sa Taalik. Kaya pala ang tataba ng mga tawilis dyan sa sa Tagaytay. Yun ang kinakain. Pero sana, huwag paasahin itong mga kamag-anak ng biktima. Pero ito sabi nga natin kagabi, partner RJ, no, na medyo nagpo-pushback tayo dito. Kasi baka at the end of the day, biglang kay Pangulong Duterte na naman ito isisi. Kasi may nalaman tayo na ito palang si alias Totoy ay tumakbo daw pala ito bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa. Di umano. So kaya nga may nararamdaman tayo kagabi pa lang. Kaya hindi tayo medyo nagkokomento dito. Ganun pa rin ang gagawin natin. Dahil lalo pang umigting ang ating pagdududa kasi kaalyado na naman nila. Ito ang whistleblower. Kasi di umano, ito ay tumakbo bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa. At pagkatapos ng eleksyon, bigla-bigla na lang lumitaw at naging whistleblower sa hindi natin malamang dahilan, mga partner. Pangalanan ko na ba? Pangalanan mo. O, ikaw naman taga-pangalan eh. Banatan mo. Pangalanan na natin. Saan yan eh. Tumakbong mayor yan sa bandang Pangasinan. Kaya nga. Yan nga, ang mahirap nga rin dyan, yan nga yung maging dyan, na bandang uli, Duterte na naman. Pero, sana, tutukan talaga. Kaso yung salitaan ni Remulla na huwag tayong magpaka-Diyos sa pera. Mga ganyan. Di, alam mo, dyan ako inis na inis. Okay na sana yung pagiging epal mo. Di, okay naman na sana yung ginagawa mo. Kaso yung may mga ganyang salita, katulad lang yan yung may isang babae akong napanood na interview na alam daw ng Diyos kung ano daw yung katotohanan. I mean, doon ako minsan yung sinasama pa yung Diyos. Oo, yung tipong laging gano'n na alam naman na lang lahat na nagsisinungaling ka. Tapos sasabihin mo, alam ng ganito, alam nyo kayo, tigil-tigilan nyo yung mga ganyang, palagi nyo dinadamay yung mga hindi dapat idamay, lalo na yung mga ganyang banal na salita. At doon naman sa mga pamilya, sana nga talagang makuha niyo yung hustisya dahil kahit man lang sana, kasi katulad ng isang nanay o asawa ata yun, na kahit nga daw patay na, okay lang daw sa kanila at least kahit paano malaman na nila. Magkaroon sila ng kaliwanagan. Parang RJ. Tsaka, di ba sinasabi nga ni alias Totoy, kasi napanood ko sa ibang kahit daw buto, wala na daw makikita. Tapos meron ngayon si Remulla na magtuturo daw kung nasan yung buto. Narinig na natin yan eh. Yung nagtuturo ng buto, sa kanya rin yata galing. Yung buto, tinurong buto ng manok. Buto ng manok eh. Sana this time, may mahanap kayong buto. Pero nakakaawa yung yung pamilya, no? Kasi, biruin mo, yun na lang yung iniisip nila na sana yung labi o yung buto ng mga kaanak namin makuha. Baka mamaya, itong si Remulla, nagsasalita na naman ng, ewan ko kung sigurado siya dyan, dahil nga, alam niya na daw, at meron na daw testigo na makapagtuturo kung nasan yung buto.
ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na yan. Yan. Oo, Di ba? ba't nyo pa pinapatagal, Ba't nyo no? pa pinapatagal? At dito naman kay, alam mo, diyan kay alias Totoy, okay yan. Okay naman yung mag-whistleblower siya, okay na lumabas siya, pero sana totoo Kasi parang Eto kaduda-duda Kasi kung talagang gusto niyang kasuhan o talagang gusto niyang sabihin, bakit hindi siya lumapit sa korte mismo? Yan. Di ba? Kasi ang mangyayari dyan, sagutan lang ng sagutan. Dinawit niya si Atong Ang. Dinawit niya si Gretchen Barreto. O, syempre, tatanggi ang mga yan. Yes. Ngayon, ito nga yung sinabi ko kagabi, pinapaulit-ulit ko sa inyo, na dapat, ang mangyayari dyan, sa korte kayo magharap, doon nyo ilabas yung mga ebidensya, yung ebidensya ni alias Totoy, ipakita niya lahat doon. Ngayon, para wala nang bangayan, wala nang sagutan. At itong mga pamilya, hindi, yung parang, siyempre, ang damdamin yan, madadala yan sila Dahil nga, pamilya nila yun Ngayon, ang tinuturo nila, si Atong Ang, tsaka si Gretchen Barreto. Ngayon, ang thinking niyang mga yan, dahil galit nga sila, automatic, sila nang may kasalanan. Yes. Pero dapat maging patas pa rin tayo sa panahon na to. Hindi porket sinabi nung isang whistleblower na... Paniniwalaan agad. Oo, paniniwalaan agad na yun na yun. Kagaya nga dito ni Dibikoy. tsaka ni isa, yung si... Rene. Alias Rene, di ba? Nung Di ba? una, sinabi niya. Pero pag bandang uli, bumaliktad din. Meron pa, yung mga tumistigo laban kay Tebes. Oh, yun pa, di ba? Nagbaliktaran, ang dami nun. Nagbaliktaran Ito yun. din. Yung dati, yung kay Kanino? Pangulong Duterte din, mayor pa siya noon. Oo. Yung kalbo. Yung si Bikoy. Bikoy yun. Si Bikoy ba yan? Oo, yun. Kaya nga, ang gusto nating mangyari, ilagay natin dun sa nararapat na lugar para malitis tong mga to o para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Yun lang naman Yes. Wala namang problema dyan kung hindi kayo o hindi kayo. Maglabas kayo ng ebidensya. Kung may ebidensya si alias Totoy, edi ilabas niya rin. Yes. Yun. Laban ng kadalasan ebidensya. Mas malinaw, di ba? Kadalasan kasi pag katulad niyan, halimbawa lang naman, galit si Remulla kay Atong Ang. Oo, Diba? pwede. Tapos may witness na lumabas, niya si alias Totoy. Galit si Remulla. Hindi na natin kailangan imbestigahan si Totoy. Basta kasi galit naman ako doon Oo. Ganun ba lagi Panghawakan na natin na witness yan. Sige, maging witness ka. Yun ang masakit. Kaya nga yung iba, dapat kapag may mga witness na ganyan, mga testigo, yan muna unang imbestigahan. Sinisiya din. Yung Credibilidad. yung mga testigo na yan. Kasi hindi natin alam kung sila ba talaga ay nagsasabi ng katotohanan. Mahirap kasi bandang huli, biglang bumaliktad. Tapos pag nakonsensya na, tsaka lang magsasabi na hindi po totoo yung mga una kong nasabi. So dapat una pa lang, imbestigahan na agad yung mga witness na yan. Hindi ko naman sa kinakalaban yung mga pamilya na nawalan ng mga mahal nila sa buhay. Siyempre, mahirap din po yun. No? Pero kailangan kasi talaga nating lumagay sa patas na pamamaraan. Pastor. Tama. Tandaan natin, diyan sa loob ng kulungan, malaking porsyento diyan na nakukulong na wala namang kasalanan. Natatalo lang sila dahil wala silang pere. Kahit wala silang kasalanan, natatalo sila noong may abogado na may kasalanan. So sa kanila na ibibintang na itutuon yung sisi, sila ang nakukulong. Marami ng niyan, kahit sa pelikula, nangyayari yan, sa totoong buhay nangyayari yan, meron dyan nakukulong ng 10 taon only to find out na wala naman talaga silang kasalanan. At eto pa, ang nakakapagtaka kasi dito, etong si Gretchen Barreto, mga Duterte to mga Duterte. At kung matatandaan nyo, si Claudine Barreto, siya daw ang gaganap na Sara Duterte. Kung isa sa buhay, isa sa pelikula, ang buhay ni VP Sara Duterte. So, okay naman dito kay Claudine at kay Gretchen Barreto. So, mga Duterte nga ito at nakita pa natin na itong si alias Totoy nga ay tumakbo bilang isang mayor sa ilalim ng alyansa
yun ang medyo pinagdududahan natin. Na medyo nawawalan tayo nawawalan ng kredibilidad ang paglabas ni Totoy dahil, 2021 pa to 2026 na ngayon. Halos 5 taon na, more than 5 years na nakabinbin ang kaso na ito. At ang sabi ni Totoy, wala daw siyang tiwala doon sa mga nagdaang PNP chief. Kaya ngayon lang siya lumabas dahil may tiwala siya kay General Torre. Ano masasabi mo doon? At dyan nga, dyan natin idudugtong yung sinasabing ni Remulla na winasak ng mga Duterte ang ebidensya. Kasi baka yan na naman ang panibago nilang strategy para may mapukol na naman sa mga Duterte. Kasi kung totoo man na yung si Tutoy dating tumakbo bilang mayor at kapartido ng administrasyon or nasa nasa kanilang parang kaibigan nila, ganon, delikado nga yan. Kasi baka mamaya, katulad niya, may sinabi na si Remulla na may testigo na naman kami. May alam na ako. Baka, kasi alalahanin nyo, 5 years, panahon pa ni Pangulong Duterte to. Nangyari yan, panahon ni Pangulong Duterte. At may alam mo yung mga biggasan nung sinabi niya na wala siyang tiwala sa naunang PNP chief. Tapos may mas tiwala. Alam mo yung mga ganong dialogo. Ano yan parang nakakatakot na parang ilang beses mo lang narinig sa mga dilawan tsaka sa mga pulangaw. Yung mga pulangaw, dilawan, ganyan magsalita kasi una pa lang bumanat na agad. Bumanat na agad ng kasiraan sa mga malapit. Sino ba yun? Si Senator Bato yun. Nung panahon ng, kung di ako nagkakamali, yung PNP chief na yun. 5 years. Hindi pala. Sa mga Duterte din. Yung umiyak. Tama ba? Tama ba ako yun ng PNP chief yung umiyak? Si Danao. Hindi naging PNP chief yun. Hindi ba naging PNP chief yun? Pero kapartido pa rin ni Pangulong Duterte, yung PNP chief noon, no? So talagang may hagod Talagang may ibig sabihin. Kaya nga bigla akong naisip na sasabihin ni Remulla na about doon sa ICC kanina na wala na. Yung ebidensya, sinira na ng mga Duterte. Mamaya, i-connecta to Biglang i-connecta to. Tapos, kasalanan na naman. Mga Duterte, alam nyo naman sa panahon ngayon, ultimong pagbara ng lababo nila Marcos sa bahay nila, sa Duterte sinisisi ni Ka Anticler, ha?